Kaya't na minarapat niya na sa pagkakataong ito ay makasama niyo rin ako upang i-celebrate natin ang ating family reunion at nawa sa tulong at gabay ng Panginoon, ito ay magbunga pa at magalak tayong lahat, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ano man ang mga problemang dumarating at darating pa sa pamilyang ito, naway ihingi natin ang tulong sa ating Panginoon na ito'y malagpasan natin ng sama-sama sapagkat walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Naniniwala po ako na ang ating Panginoon ay tapat at hindi sinungaling. At hindi rin po siya nagtatangi. Higit sa lahat, mahal niya tayo kahit sino pa ang bawat isa sa atin. Makasalanan man tayo o hindi, pinasisikat niya ang araw, binibigyan niya tayo ng pagkain at minsan, ang mga taong nananalig sa Panginoon ay hindi niya pababayaan. Kaya maraming salamat po. Nawa, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat kapatid. Okay, bago tayo pumunta sa ating main part ng ating programa, maiksi lang to, okay, mag-alala. Ano nga yung ating ginagawa ngayon? Family reunion. Family gathering? Family reunion? Ano ba talaga? Family reunion. Ngayon, ang tanong ko, sino sa inyo ang makapagbibigay, lalo na sa aking mga pamangkin, at sa aking mga apo, sa mga pinsan, apo sa pamangkin, sa makapagbibigay sa akin ng magandang sagot, kung bakit ang isang pamilya ay kailangang magkaroon ng reunion. Kung tatagalugin natin, ang ibig sabihin ng salitang reunion ay pagsasama-samang muli. Diba? So, sabihin ninyo sa akin, kung yan ay pagsasama-samang muli ng isang pamilya, ano ang layunin ng isang pamilya? Bakit kailangan nilang magkaroon ng reunion? Sinong gustong sumagot? May 100 pesos sa akin. Sa may pinakamagandang sagot, 100 pesos, ibibigay ko. Renzo, ilabas mo na yung ano. Anybody? Renzo, Ano ang pinakamagandang motibo bakit nagkakaroon ng isang family reunion ang isang... Hello po, good evening. Ang sagot ko po is para sa mga, usually, di ba? Hello. Usually po, kasi sa mga kabataan, hindi natin kilala yung mga tita natin. Yung iba na hindi sila parang, hindi nila malaman kung sino yung tita nila, sino yung asawa nung tita ko, ganon. Sino yung pinsan ko, sino ba yung pinsan ng pinsan ko. Then, isa pa is, para magkasama-sama din, para magkaroon kayo ng bonding, at saka hindi kayo ganun ka iwas pag nagkikita kayo. Yun lang po. Okay? Salamat. Sino lalaban? Sige, Renzo, halika. Hello po, magandang gabi sa atin lahat. dahil sa isang lang yan. Para po sa akin kasi, ang family reunion is nagsasama-sama tayong lahat para magka-banding-banding ang bawat isa, lalo na po yung mga magpapamangkin ako. Katulad po namin mga pamangkin, magpipinsan, malalayo po ang bawat isa sa amin ng bahay. So ito po yung paraan para magkasama-sama lahat, magkabanding-banding. At bukod po doon, dito po kasi tayo nakakapag-ulong-ulong o nakakapag-usap ng para sa mga problema, mga hinanakit, mga kalagayan sa buhay. So, kailangan ko na isang daan. So, ito po kasi yung pinakamagandang time na hinihintay natin sa isang taon. Kasi karamihan po sa ibang pamilya, hindi po sila nagkakamero ng ganito. Kaya napakasarap po sa pamilya natin na Salamat, Renzo. Meron pa?
Okay, sige, count to ni. Okay. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Sa ayun lang. Okay, sa Pico family ano ho. So sa akin, my own opinion about sa pagsasama-sama o sa reunion ay bigyan ng halaga o pansin yung pag-iisang buklod ng isang pamilya upang mas mabigyang halaga yung kung sino ba sila. Ano ba sila? Sino-sino sila at ano yung kanilang kinabibilangang pamilya. And then, yung mga katulad nga kanina ho, yung hindi pa magkakakilala, magkaroon ng panahon para ibigay yung isang araw o isang pagsasama-sama, mabigyang pansin na magkakilala. At higit sa lahat ay makita at may paramdam din nila yung walang panahon sa isa't isa, may paramdam yung pagmamahal. Ano na ba ang nagbago? At ano na ba ang naging tawag ito, productive doon sa samahan bilang isang pamilya? Maraming salamat po. Okay, salamat. Anthony? Meron pa lalaban? May lalaban pa? So, tatlo lang yung contender natin. Tatlo lang? Ay, si Papa. Bakit apat? Pamangkin ba kita? Sino pa? Sino pa? Meron pa? Wala? Tatlo lang? Wala nang gusto lumaban? Sa tatlo? Wala na. Okay. Sabi ko kanina, yung may pinakamagandang sagot, ako yung magbibigay ng premyo, di ba? Ako yung pipili, ako yung judge. Pero hindi. Kasi, yung mga sagot nyo, pare-parehong tama. Wala akong itulak kabigin. Since iisang daan lang yung ang premyo nyo, paano gagawin natin? Okay, ganito na lang. Ganito na lang, para walang samaan ng loob, dadagdagan ko ng 50 pesos. Para tigil 50 pesos sa ito. Ayos pa sa inyo? Okay lang. Kasi naging 50 na lang. Kasi tama naman yung sagot ng lahat na tatlo eh. Question and answer portion ba to? Okay? So, magaganda yung kanilang mga sagot. Walang maling sagot. Do you agree, brother and sisters? Yes. Okay. So, walang objection. Mamaya, yung 150, ano na lang na, siguro hatiin na lang ninyo mamaya yung 150, ha? Sino ba yung kanilang ancestors? Okay? So, bago natin i-play yung ating video presentation, gusto ko munang magsimula tayo sa pinagsimulan ng ating mga ninuno. Okay? Simulan natin sa tatay, sa lolo ng inyong lolo. Ang lolo ninyo ay si Castor Sapico. Ngayon, alam ba ninyo kung sino yung lolo ni Castor Sapico? Diba? So, ugatin natin yan. At nawa, yung sinasabi ko ngayon na paliwanag ng ating family tree, ma-absorb ninyo at maibahagi rin ninyo sa inyong sa atin pang mga susunod na saling lahi. Importante ba itong ginagawa ko o nagpapagod lang tayo? Importante. Okay. So kung importante, kailangan makinig kayong lahat. Lalo na yung mga susunod na saling lahi. Okay? So, si Castor magsasalita na ba ako o tatawa muna tayo lahat? Sige, tawa muna tayo. Tawa muna, tawa. mo sumayan. Okay.
So, si Castor Sapico, ang kanyang lolo ay, ang pangalan ay Manuel Sapico. Sorry, hindi ko na itanong kay tatay nung nabubuhay siya kung sino yung kanyang lola. Ang nasabi lang niya sa akin yung pangalan ng kanyang lolo. Pero yung tatay at nanay ni Lolo Castor ninyo, alam ko ang pangalan. So, si Manuel, nag-asawa at nagkaanak. Okay? Ang anak ni Manuel ay si Gregorio Sapico. Si Gregorio Sapico, napangasawa naman ni Oliva Pansa. Naintindihan niyo? Mula kay Manuel Sapico, nag-asawa, nagkaanak, ang anak niya ay si Gregorio Sapico. Nung lumaki na si Gregorio Sapico, nakapag-asawa, nagkaroon ng pamilya, ang kanyang napangasawa ay si Oliva Pansa. So yun yung tatay at nanay ng inyong lolo Castor. Okay, maliwanag yan ha? O mayroong hindi nakasunod? May tanong? Sige, magtanong na kayo ngayon. Another question and answer portion na naman tayo. Okay. So, ulitin ko ha. Si Manuel Sapico, nag-asawa, nagkaanak, ang anak si Gregorio Sapico. Si Gregorio Sapico, nung malaki na, nagkapamilya, napangasawa ni Oliva Pansa. And then, doon sa mag-asawang Gregorio at Oliva, naging produkto si Castor Pansa Sapico. Okay? Nung lumaki, si Castor Sapico nakapag-asawa, ang napangasawa niya naman ay si Adela de la Rosa Sapico. Kaya, yung aking kapatid, living na de la Rosa, si Eric de la Rosa. Okay, siya yung nagmana ng lahi ni nanay. So, kaya yung mga de la Rosa, kamag-anak pa namin sa mother's side. Okay. So, mula doon sa mag-asawang Castor at Adela, biniyayaan sila ng Diyos ng 10 anak. Hindi 10 mga daliri yan, ha? 10 anak. Okay. Magsisimula na tayo sa ating video presentation. So, ang panganay na anak ni Adela, ni Castor at ni Adela, ay walang iba kundi ang inyong pinakamagandang tita, si Emelinda Vista. Emelinda Sapico Vista. At ang kanyang namang asawa ay si Manuel Vista. Kiss the bride. Hello, magandang gabi. Ito, siya ang aking naging lalakaskan. Ang aming anak na panganay ay siya lang nakasama namin. Ang anak namin, bali ay 6, pero 5 ang buhay. Ang kasama namin ay iisa lang na si Emmanuel Sapico Vista. No. Oh, mga pinsan. Hindi mo kilala yung mga yung mga Gen Z dyan. Pero yung mga 90s na millennial, kilala ko pa kayo. Ayun. So, ang asawa ko, so, sabi ko, bali ako, Vista na. So, sabi ko, Vista. Ngayon, nakapag-asawa ako. Ito naman, nakapag-asawa. August na ba? Kaya kinasama ko, Bartolome. So, ngayon, pinayaan naman kami ng 2 anak. Si Yuni, Rich Kazumi, tapos si Rich Kiri. Yan. So, puro Rich. In God's will, mayaman tayo lahat. Amen. Okay? So, si Eman, or Emmanuel, siya yung pinakapanganay na anak ng mag-asawang Emelinda at Manuel Vista. So, ang pangalawang anak, asan yung video natin, please? Okay.
So, ang susunod na anak ng pamilyang Vista ay si Michael Vista. Okay, nakikita nyo yung mga beauties dyan sa harap. So, makita natin mamaya yung magkakapatid. Total narito naman kaming lahat na dito. Okay, nakita na natin sila. Ayan, yung pamilya nila. Susunod, si Michael. Nanganak siya noong April 12, 1984. Ito yung kanyang pamilya. May tatlo siya apat pang anak. May apat siyang anak. Nakikita pa ba ninyo yung mga pangalan ng anak? Ako nga rin, hindi ko na rin nakikita. Okay? So yan yung pamilya ni Michael. Yung second son sa pamilya Vista. Sabi ko Vista. Okay. Yung third son niya, ni Ate Linda, si Emerson, kung tawagin natin si Buboy. Siya yan. Emerson Sapico Vista. Yan yung kanyang pamilya, yung kanyang kapartner. Hindi pa raw sila kasal. May anak na sila, dalawa. Tapos, ang pangatlo, si Catherine. Pang-apat pala, sorry. So, siya yung only girl sa kanilang pamilya. Pinanganak siya noong March 20, 1981. 1991, brother. Okay, ayan yung kanyang pamilya. Biniyayaan siya ng isang babae at isang lalaki anak. Ang kanyang asawa, si Michael Ocampo. Okay? So, yung bunso na. Yung panlima nilang anak. Kung tawagin natin siya si Nonoy. Okay. Pinanganak siya noong May 24, 1993. So from that, makikita ninyo kung sino yung mas matanda sa inyo o mas bata sa inyo. Okay? Ayan yung kanyang pamilya. Yung kanyang common law wife. Hindi rin sila kasal. Okay? Tapos na ang pamilyang Sapico Vista. Pumunta naman tayo sa pamilya ni Elena Sapico Zapanta. So, nasa na yung kanyang isa-isang partner in life. Funny boy, let's come forward. Simulan ko lang. Ako nga pala si wala akong partner, kaya medyo ako nandun na. Pero, Andito naman kami. so, matagal na rin siya. Ibig sabihin, hindi naman ito sa kahit pa paano, may naman ako. Ano? Bago. Ano ba yan, Uncle? Yan lang. At po ako ng tatlong anak. Si Diolian, niya nung una, Santon Jan Mart. At may mga apo na rin ako. Dalawa kay Anthony, dalawa kay Jan Mart, isa kay Diolian. Kasi, yan lang po, salamat po. Okay, salamat, Funny boy. So, i-play naman natin. Okay, yung apo. Ito na lang para hindi maputik.
Hello, good evening po. Good evening! Ako po yung anak ni Mami, si Julian. Pangalan mo? Ako po si Rian Kench Dinandich. Okay? Kilala niyo yung pizza niyo, ha? Anak yan eh. Ate Julie Aninyo. Kilala niyo naman si Ate Aninyo, di ba? O wala. Sino hindi nakakakilala kay Julian? Taas sa paa. So, kilala ng lahat si Ate Ann. Okay? Siya yung kanyang anak. Okay? Ah, yung pinakagwapo. Yes! Si Anthony. Hindi ba konsehal muna? Mayor agad? Okay, good luck sa 2025. Okay, so thank you po. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Tony, John Anthony Sapico sa Panta. Opo, at kasal na, may 2 anak, at ang pangalan po ng aking asawa ay si Resi Adupe sa Panta. So, pagpatawad niyo ho kasi siya po ay wala pang 1 buwan sa panganak. At salamat po. Sorry po, hindi ko na pakilala. Ang akin pong anak na panganay ay si Saijan Nathaniel Adupe sa Panta. At ikalawa po ay si Mark Elijah Adupe sa Panta. Thank you po. Okay? Thank you, Tony. Si Jan Mark, nasaan? Jan Mark, where are you? Wala? Na-checkpoint daw. Na-checkpoint pa? Okay? So, siya si Jan Mark, January 4, 1998 siya pinanganak. Ayan naman yung kanyang pamilya. Yung kanyang kinakasama, hindi pa rin sila kasal. So, common law relationship pa rin sila. Meron silang 2 anak. Ayan, makikita po natin sa ating video presentation. Okay? So, bakit ba kayong, tanong ko nga dito sa mga pamangkin ko, bakit ba ang hilig niyo maglagay ng pangalang Rich? Mayaman! Anak ni God, mayaman. Amen. Okay? So, tapos na tayo. Doon sa panganay at pangalawang anak ng Adela at Castor Sapico. So, ang pangatlong anak niya ay si Diosdado Sapico na binawi na rin ang ating Panginoon. Pero narito yung kanyang asawa. So, pakinggan naman natin yung aking hipat, si Mrs. Opelia Canino. Sapico. Kaninong asawa ka? Ako po si William Camilo Sapico. Asawa ni Diosdado Sapico. Hindi po kami nagkaroon ng anak, pero meron ako kami palaki. Si Rowena Sapico.
Danos Torres. Danos Manila Torres. Si Hannibal Salamat! Okay? So, narinig natin yung pangatlong anak ng mag-asawa ang Castor at Adela, sabi ko. Pumunta naman tayo sa pang-apat na anak. Akin naman pong tatawagin. Ang aking magandang kapatid. Siyempre, lahat kami maganda. Yes! Ang mag-object, papatayin ko. Kaya wala kayong magagawa. Papayag kayo na maganda kami. Joke lang yan. Si Pedilita Sabico. Si Ate Diday. Magandang gabi sa ating lahat. Yeah, the other one. Ako pala si Lilita Sapi ko, si Auntie Diday. Si Munti daw, sabi ng mga kapatid ko. Nagkaroon ako ng kasama, tapos nagdaan na kami biniyayaan kami ng anak na dalawa. Si Jennifer at si Patricia. Kaya lang yung aking nakasama, yung tatay nila, is wala na. Namayapa na. Arriving. Kaya pa sila. Ang panganay ko ay si Jennifer Pardo Tariman. May asawa na siya at may kambal na anak. Kiss na, kiss! Ikaw, Jenny, kilala mo. Papakilala mo. Sabi nyo, ang papangit naman ang picture nyo. Nagchat-chat ako sa inyo, hindi nagre-reply. Kasalanan niyo pala eh. Mag-reply kasi kayo. Hindi nyo na pala yung picture niya, artistahin kayo. Alam nyo naman kami, lagi kami nandito. Pakilala ka. Ako si Ate Jenny. Nung maliit ako, ang tawag sa akin biik, tsaka lechon. Halata ko naman. Aminado na. Pinapakilala niyo si Kuya Bernard. Kiss daw dyan, kiss! At yung kambal ko, si Sarah Chloe, tsaka si Simon Louie. Yes. So 40 na sila sa September 23, 2024. Hindi kami imbitado lang. At saka pala yung anak ko, si Buknam. Nasaan na si Buknam? Andyan. Yung matabang aso na pag-alagala dyan, na nakakwintas na goro. Come here, Nam. Nam, come here. Yes! Yan ang muna nila. Yan po yung Mr. and Mrs. Tariman. Thank you. Ang isang anak ko pa po ay si Patricia Joy Pardo. Patricia Joy Pardo Clarito. Sila po ay ikinasal nung, ito lang, June 8. At meron na rin silang yaya na Lord, the baby. Amen.
Ayan, good evening. Ako si Patricia Joy Pardo Clarito. Or kilala nyo, di ba, hindi na natanggal Ate Bubang. Hindi na natanggal yung nickname na yun. And then, ito yung aking nag-iisang asawa, si Kuya John Larry Clarito. And then, this coming September, so magkakaroon na kami ng +1 baby boy. Thank you. May trivia lang ako, magka-birthday sila. September 20, siya 1995, yung kapatid ko 1996. Okay? Maraming salamat sa inyo. So, tapos na tayo sa pang-apat na anak. Di ba sabi ko sa inyo, 10? Hindi 10 daliri ha, 10 anak. So, ano pakilala natin? 4 na. So, darating tayo sa aking pamilya dahil ako yung pang-5 sa magkakapatid. So, hindi niyo ako kilala? Okay. Ang tunay kong pangalan, Rizalina Sapico Tagata. At narito rin yung aking better half, aking brother husband. Okay. So, nagmamadali. Okay. So, siya yung aking brother husband, si Rodolfo Karatikit Tagata. So, siya ay mula sa probinsya ng Tarlac. So, yung aking mga pamangkin, alam ko si Jennifer yung nagbinyag sa kanya ng pangalan eh. Jennifer, kasalanan mo lahat to eh. Diba? Okay? So, ang tawag ni Jennifer sa kanya noon, nung maliit pa siya, Lulubaho. Pero hindi siya mabaho ha. Mabango siya. Ewan ko kung bakit tinawag siya ni Jenny Lulubaho. Hindi, ang maliwanag doon, laging mekaniko si Anton. Kaya, yun pala yung paliwanag niya. So, ngayon ko lang nalaman, kaya niya tinawag. So, pwede niyong tawagin siya ang Uncle Rudy. Rodel. Pwede. Pwedeng Uncle Bango. Huwag baho ah. Uncle Bango. Okay? So, kaming mag-asawa ay biniyayaan ng 4 na anak. Ang aking panganay, si Rex David Tagata, kung tawagin ninyo si B-Boy. Hoy, ninong ko yan. Ninong! Okay? Siya si Boy Gata. Boy gata. Kasi nung maliit pa siya, bakit siya tinawag na Boy Gata? Total siya. Nakapagsalita siya at the age of 5 years old. So, nung nagpunta kami dito sa Quezon, tinatanong siya ni Uncle Lito niya. Doon niya nagsimula eh. Sabi niya, kinukulit siya, "Oy, halika rito. Anong pangalan mo, bata? Halika rito, halika rito." Eh, siyempre, bulol pa siya. Sabi niya, "Boy Gata." Yung Boy Gata, naging Boy Gata. Kaya, tinawag siyang si Boy Gata. Okay, so maliwanag na yon. Meron din siyang kinakasama sa ngayon, pero hindi siya kasama. Hindi siya nakasama dahil meron siyang trabaho. Pero wala pa rin silang anak. Okay? So, may gusto kong sabihin? Ako na yung spokesperson para sa aking pamilya. Ang sumunod kay Rex, o si B-Boy, ang sumunod sa kanya ay si Abigail Joy Tagata. O yan, nag-send yan. Kaya naman pala eh. Okay. Siya naman, nung maliit pa siya, kasi yan, kaunting mahiwalay sa saya ko, umiiyak yan. Iyakin. Kaya ang tawag nila, galon. Ang kriminal din dyan na nagbigay ng pangalan, si Jennifer na naman. Kasi, nababasag daw yung galon ng toyo pag umiyak. Kaya ang tawag sa kanya galon. So, siya ngayon,
pinagkatiwalaan siya ng hanap buhay. Isa siyang human resource assistant sa Pure Gold. Si Angelica May Tagata. Kung tawagin niyan, si Kambo. Yan, tambo. Oh. Okay. Bakit siya tinawag na Kambo? Kasi nung ipinanganak ko siya, napakanipis ng buhok. Tawag ko nga sa kanya nung una si Tweety. Kasi tatatlo lang talagang piraso dito yung buhok niya. Kaya nung lumalaki na siya, medyo tumutubo pero manipis yung buhok niya. Kaya ang tawag sa kanya, Kambo. Sa halip na kalbo, tinawag siya Kambo. So, umayawa ang Panginoon, graduating din siya ng college ngayong darating na July 30. Umayawa ang Panginoon. Okay? So, yung pang-apat kong anak, yung aking bunso, yung pinakagwapo kong anak, Bigyan ng daan, bigyan ng daan, bigyan ng daan. Bigyan ng daan na eh. Balik, kalahin mo yan. okay? Siya po, si John Elijah Tagata. Okay? So, kung tawagin namin siya, siya si John Jan. Pero, nagtuksuhan kasi. Dahil, kung titingnan nyo, sino kamukha niya? Sino kamukha? Diba? Okay. So, para po sa kaalaman ng lahat, baka naman kasi nagda-doubt kayo, marami na po kasing insidente na nangyari. Yung isang taga-tignuan dito, yung labandera mo ba yan, Di Berle? Si Inang Marlene? Si Inang Marlene, nagpunta ng Taguig. Nagtrabaho siya bilang household helper. Tapos, nagkita sila nung anak niya doon sa may sa may tindahan ng bigas. Tapos, nakita nila si Duye, yung kapatid mo, nagpunta sila sa bahay. Pagdating daw ni Inang Marlene sa bahay, nauna si Duye sa kanya, ang sabi sa kanya nung nakita, anong ginagawa dito ng anak ni Ate Elena? So, napagkamalan siya na anak ni Ate Elena. Ngayon, ang sabi ni, lagi siya tinuktukso na anak ni Ate Elena. Kasi nga, bakit siya naging kamukha ng anak ni Ate Elena? Actually, ang una niyang kamukha nung maliit pa siya, kamukha siya ni John Mark. Kasi pumunta si Ate Elena minsan sa bahay, kasama si John Mark. Tapos, grabe yung sipon niya. Yan pala pag sinisipon, parang hinihika na tumataas yung balikat. Nakita ko yung bata, naawa ako, sabi ko, Ate Elena, ipagamot mo yung bata kasi grabe yung sipon niya. Sa sobrang awa ako nun, hindi ko alam, naglilihi pala ako dito. Kaya naging kamukha niya si John Mark. Tapos, kinukwento ni Ate Elena na mayroon daw silang malaking baka dito. Ang pangalan, Becky. Sabi ni Ate Elena, yun na lang baka namin ang nanay mo. Kaya tinawag siyang baka. So, yun yung paliwanag nun, ha? Walang maraming iisipin na kung ano pa man. Kasi yun nga si Inang Marlene, itinuwid din siya ni Duye on the spot na hindi siya anak ni Ate Elena, kundi anak ko. Anak ko yan, ha? Hindi kay Ate Elena. Hindi mo yan anak pa na, ha? Anak namin yan. Hindi ako kasali dyan. Maliwanag yan, ha? Okay. So, siya, ang aking bunsong anak, kung mayawa ang Panginoon, third year college na siya ngayong darating na pasukan. So, yun yung aking pamilya. Maraming salamat. At tatawagin ko naman yung susunod na pamilya. Okay? So, ako yung panglima, yung pang-anim naming kapatid. Binawi na rin siya ng Panginoon sa atin. Si Joselito de la Rosa, sabi ko. Kilala nyo? Si Uncle Lito nyo? Sino hindi nakakakilala? Sasapalin ko. Dali, magsataas ang kamay. Wala niya maliliit. Yung mga bagong henerasyon, hindi nila kilala si Uncle Lito nila. Okay? So sa pamilya ni Lito, walang dumating na representative. Ang kanyang asawa, o ang kanyang naiwang asawa, balo na ngayon, si Maribik Reyes. Kilala niyo si Auntie Bikbik niyo? Kilala? Okay, siya yung dating asawa ni Uncle Lito ninyo.
Then, biniyayaan sila ng 3 anak. Ang kanyang panganay na anak ay si Jomar. Jomar Reyes, sabi ko. O kaya kung tawagin siya si Umay. Kilala niyo siya? Okay, siya ngayon ay isang sundalo, Philippine Army. Meron na rin siyang sariling pamilya. Ayan yung kanyang pamilya. Ang pangalan ng kanyang asawa, si Mary Joy Luntayaw, sorry. Tapos, pinayayaan sila ng 3 anak. Puro Maria. Okay? So, yan yung pamilya ni Jomar, yung panganay na anak ni Uncle Lito ninyo. Ang sumunod sa kanya, siguro kilala nyo naman to. Kung tawagin si Bulitog. Pero, hindi yun ang tunay niyang pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Jeffrey Reyes Sapico. Or si Bitog. Pinanganak siya noong January 26, 1995, sorry. Then, meron na rin siyang pamilya. Ang kanyang napangasawa taga rito sa Mahaba. Si Lovely Gay Chavez Sapico. Tapos meron na rin sila isang anak, si Ariana Iana Chavez Sapico. Then, yung kanyang bunsong anak na babae, kilala niya? Si Ate Mara. Okay. Ang tunay niyang pangalan ay Judy Ann Reyes Sapico. Or si Ate Mara niyo. October 24, 1996 siya pinanganak. Kilala niyo ba? O bakit ka kaunti na sumasagot? Hindi niyo kilala si Ate Mara niyo? Okay. Lumakas eh. Baka mawala yung 150. Worried kaya? Baka mawala ang 150? Okay. Yan naman yung kanyang pamilya. Common law relationship din sila. Mayroon na silang anak. Isa. Ayan, mababasa natin sa kanyang. Okay? So, yan yung 3 anak ni Uncle Lito ninyo. Tapos na tayo sa pang-anim. Ayun naman, ang tatawagin ko yung pamilyang ito. Sino ba ang sumunod? Ang aking pinakamagandang kapatid? Si Beverly Sapico Carcon. Walang selos ba? Hello po, magandang gabi. Supportado. Bali ako po yung Auntie Beverly ninyo. Sino hindi nakakilala sa akin? Hindi niyo ako kilala. Ganon? Bali po, nakapangasawa po ako ng isang gwapo, taga Iloilo. Bali po, siya po ay kinuhanan ni Lord. Kaya bali po, ako po ngayon ay Beverly De La Rosa Sapico, Viuda de Parcon. Wow, ang haba, di ba? Tapos po, syempre po, ang Diyos ay mabuti. Binigyan po kami ng magaganda at matatalinong anak. Wow! Ayan pa. Hinihingi ko po ng pauman, hindi po nakapunta ang aking panganay, si Edsel. Kasi po, meron po siyang problema sa pagta-travel ng malayo. Yun po yung nais kong hiling sa Diyos na mapagtagumpayan namin. Hoping po, in praying sa isang taon, makakasama na natin siya dito. Amen. Tapos po, siya po ay binata, kaya wala po siyang ipipresent na pamilya. Ang pangalawa po ay si Beverly Ann po. Doon po kasing bata pa ito, siya po ito mukhang kamukha ko, sabi, kaya ginawang pangalan na Beverly Ann. Ako Beverly, siya Beverly Ann. Juniora, o ikaw nga sa salita, Juniora ko. Pero nung lumaki, hindi na kami magkamukha. Nagkaiba na kami.
Ako po si Beverly Ann Sapico Parcon. Kung tawagin ay mas marami nakakilala sa akin na An ng Palayaw. Pero mas kilala ko ni Ate Jenny at nung mas ibang sa akin na Kirat ang tawag. Hindi ko alam kung bakit. Meron akong living partner. Hindi mo pa alam ang pangalan. May living partner ako, si Danrick Bautista. Nagkaroon kami ng 2 anak. Ito si Mark Daniel Bautista. Tawang ko kung bakit ito siya binansaga na barok. Bakit? Pero hindi naman siya ganun ka. Sabi nila ang bunso ko naman ay si Jessica Nicole Bautista. Matulog na po ay masakit daw po ang ulo. Kilala nyo naman siya. Natahimik lang talaga. Tapos po, meron po pong kasunod, binata po. Si Lawrence Parcon po. Kung luluubin po ng Diyos ay 3rd year college na po siya ngayon. At kung luluubin ng Panginoong Yesus at tuloy na pagpapalain ay isang magandang bagay at opportunity para sa amin. Objection, Your Honor. Mga niyang kami. Ako naman yan yun. Ako nga pala si Lawrence Parcon, aka Enzo. Ay nako, ang bully girl natin. Alam na. Asawa ni Milia? Hindi. Yung may alaga na kay Karen. Di ba puto na Karen? Sige. Siya ano? Tapos po, meron pa pong akong bunsong anak nung namatay po yung kanyang tatay. Isang magandang dalaga. Tumbling! Hello po, magandang gabi po. Ako po si Lara. Makikita niyo po yung mukha ko dyan. Ang ganda ko dyan! Kung tinuubin po ng Diyos ay 3rd year college na rin po siya ngayong pasukan. Nawa po ay patuloy pagpalain. At bukod po dyan, syempre po nabiyuda po ako at age of 34, ay muling sumubok. Pero hindi nagtagumpay. At bukod po doon kasi, biniyaan po ako ng isang anak na lalaki. Si Pico Rehencia. Good morning. Magandang gabi po sa inyong lahat. My friend Dave Esrencia. English yan, guys. Mga kapamilya, ito po ang aking buong sambahayan. Nawa po ay lahat ay tayo ay kumpleto pa rin sa susunod na taon at nawa ipagkaloob na Diyos sa atin. Maraming pong salamat. Amen. Okay, maraming salamat kapatid. So, nasa pampito na tayo ha. Natapos na sa pampito. Pero, with your permission, sister,
yung kapatid ni Anthony, si Kuya John Mark nyo, narito na raw. Later, after this one. Ito yung original na pinagkopyahan ni Jan Jan ko. Pinaglihian. Ako po si Jan Mark sa Pico sa kanta. Original yan, ha? Pangapat po ako sa aming magkakapatid. So ayun po, may asawa na rin po. Dalawa na rin po ang anak. Bilang po. Salamat po. Pogi naman yan. Imitation! Kasi yung time na ano pa ako nung binata pa ako niya. Salamat, Jan Mark. So, nakilala na natin yung inyong mga pinsan at yung aking mga pamangkin. Okay? So, diretso na tayo dun sa pangwalo sa magkakapatid. Ang aking magandang kapatid. Si Florenia sa Pico Hampton. Magandang gabi muli sa ating lahat. Mga sapiko, mga sungayan. At kung ano-ano pa. Ako po ang pangwalong anak ng inyong lolo at lola, Castor and Adela Sapiko, na nagkaroon po ng kabiyak na si Levi Gokor Hamto, na siya po ngayon ay isang retiradong sundalo. At sa awa ng Panginoon, ako po ay tinatawag ni Ate Saling ng Pulunggay. At ako po ay tinatawag na Gongspa, na kung iisipin ay Pagong. Dahil ako po ay wag lang makanti, ako po ay umiiyak. Ako po ay sadyang iyakin, mababa po ang aking luha. Yan po ang paliwanag kung bakit mayroong diyang Pulunggay at saka Gongspa. At ipapakilala ko po sa inyo ang ipinagkaloob sa amin ng Panginoon na si Lynn, ang aking panganay, na ngayon po ay nagpo-4th year na po siya sa mechanical engineering. Ang aking pong panganay na si John Torrens sa Pico Hampto. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si John Florence S. Hamto. Bugoy dyan. Bakit kasi sinama pa yung ulo? Sila lang yung nagbansag sa akin ngayon yung ulo. Hindi ko kayo dati pa yun. Okay na yun. At ang aking pong pangalawang anak ay si Jaime sa Pico Hampto. Sa pasukan po ay second year na po siya sa computer engineering. Sa mga hindi nakakilala sa akin, Jaime Hamto. Yun lang. Siya po kasi ay Lalim, ah. hindi ko nga rin alam kung bakit biging kamote. Tawag lang po yan ng Lola Adele niya. At saka dahil nga po ang bata ay kukunti magsalita. At mabuti nga po hindi niya inilagay dyan yung Ami Ato. Kasi nang bata pa siya, pag tinatanong mo, "Hoy bata, ano pangalan mo?" Sabi niya, Ami Ato. Yung Jaime Hamto. At ang pangatlo po namin supling na pinagkatiwala at pinagkaloob sa amin ng Panginoon ay ang aking si David Jr. sa Pico Hampto. Ang dampanas mo. Ako po si Levi Jr. S. Hamto po.
o mas kilalang tinatawag na Junjun po. Siya po ay K-12 na po nitong pasukan. At ang aking pong bunso, mayroon po akong 4 na lalaki, bali 5 po ang lalaki ko sa buhay. Ang aking bunso na si Zacarias II sa Pikuhang. Ako nga po pala si Zacarias. Pinakamalalim! Masaya ako na nagkatipot na yung tipot Bali, kami po yung hindi lang po nakarating ang aking kabiyak dahil sa po ay nasa malayo naghahanap buhay. Kaya ito po ang aking 4 na mga supli na nawa. Sama-sama tayong manalangin na katulad nyo ay pagpalain tayo ng Panginoon at magkasama-sama pa tayong muli sa mga darating pang mga taon at naway lahat ng mga nag-aaral ay panalangin natin na makapagtapos ng pag-aaral. Yun lang po, salamat. Salamat kapatid. So, malapit na tayo sa finish line, di ba? Pangilan si Ate Flor? Hello. Okay. Darating tayo sa pagsiyang. Ngayon, yung pagsiyang sa aming magkakapatid, ninenervyos na raw. Ninenervyos na raw. Okay, hindi. Excited siya magsalita. Okay. Ang aking bunsong kapatid na babae, Maganda rin. maganda rin. Of course. Siyempre, lahat ng sungayang ladies, magaganda yan. Si Remedios, sa Pico, kanina. Sino? Magandang gabi. Ako po si Remedios. Sabi ko ng dalaga, kanino na ngayon? Kanino? Kanino ba? Asawa po ako ni Danilo kanino. Nakasimula ako ni Nino. Ante Remy po, Ante Remy. Ano po, sino po hindi nakakilala? Papatayin ko. Wala si Uncle Danny nyo, tulog na. Tinaya nila Uncle Bahoy. Sinong hindi nakakilala kay Uncle Danny? Sabihin nyo totoo. Marami siyang pinulian dito, tanda ko yun. Nakatulog na siya, kaya wala ko dito kaakbay. So, walang kit. Sayang na wala lipstick. Ngayon po, ang anak ko po ay bali 5, ang nandito lang po ay 2. Kasi po, mga busy. Yung pong panganay ko ay nasa abroad na hanggang hindi pa na-uwi. Meron po siyang 2 anak na lalaki. Dito dito. Ito po ay mga lahi ng mga sungayan. Wala yung nanan. Wala sa akin. Yan ang nanay nila, yan ang panganay ko. Ito ang 2. Yung 2 nilang anak na lalaki. Wapo ah. Ang tatay nito, nasa makabilang bahay na. Nalunod sa sabaw. Ito si Ryan Joseph at saka si Ryan Joseph. Ito po ay mga apelyido ng Rica Prente. Lahi din ng mga sungaya. Tapos po, ang aking pangalawang anak, si Derek, nag-iisang lalaki ko ngayon, ay naging babae na. Alam niyo mga lahat ko. Sino mas maganda? Ivana! Nanay. Hindi po nakauwi. Hindi ko alam kung nabibisi-bisihan o busy talaga. Si Derek, Jake ang Palayaw. Ang pangatlo po, si Jalyn. Wala din dito kasi naglilihi. Oh! Pangit din siya.
Invitation na naglilihi. Si Jalin. Nagtatrabaho yan ngayon sa Concentrate sa Makati. Meron siyang anak na. Kali magdadalawa na kasi naglilihi nga ngayon. Kaya hindi masyadong nagbababiyahe. Nung nakaraan nakontay niya sa Makati Med at pinudugo-dugo. Kaya hindi na naman ang pinayagan na bumiyahe ng malayo. Kailangan niya po. Yun po ang kanyang kinakasama. Hindi pa rin po sila kasal. Ayan. Yun po si Bella. Saka yung tatay, si Dan Albert ang pangalan, De Los Santos. Ngayon po, yung pang-apat ko pong anak, ito po, narito po siya. Si Jonah May. Sino ang hindi nakakilala kay Jonah May? Pahak. Diba? Alam niyo po ba yung isang pahak? Sino nakakain na nun? Opo, pinakamagandang pahak to. Ako pakilala ka. Hello. Good evening po. Sa mga hindi naman nakakilala sa akin, ang tunay kong pangalan is Jonah May Pico Kanino. Bago ang lahat, nahihiya ako. Kasi, nawala sa lahat. Yung pangarap ng magulang ko na makapag-aral is hindi ko natupad. Pero, bata pa po. Pero, hindi pa naman huli ang lahat. Okay. Kaya yes po. Masyado ako nabulag ngayon sa work and sa pera. Alam niyo naman yun guys. Then, pagtapos mo nun, second, gusto ko pong ipakilala sa inyo yung aking partner, girlfriend, na si Raquel Binungkal. Gusto ko ipakilala. Actually guys, ito lang yung araw na, opportunity ko na makilala nyo siya. In 4 years na magkasama kami, ngayon nyo lang siya nakilala. Siya po si Raquel, nakatira po siya sa Taguig. Nagkakilala po kami nung grade 11, dun po sa Lens, sa Triumph, dun po ako nag-aaral nun. Doon nagkakilala po kami. So ngayon, mag-partner na po kami. Yun po. Thank you. Sunod naman po yung aking kabunso-bunso ang anak. Kabunso-bunso, hindi na tayo masundan yan. Hindi na. Sinusumpa ako. Hindi ka na bunso. Si Jana Daniela. Si Dora. Tora. Siya po ay grade 5 na ngayong pasukan, 10 taon. Siyempre, mga lahi ng sungay matatalino. Sabi nga nila, kahit saan dalahin, lumalaban talaga. Ano man sabi niya? Kapatalo ba mga sungayan? Sabi nung kachat ko taga dito, ang sabi ko daw, dalahin sa Maynila, dalahin sa Laguna, dalahin sa Rizal, lumalaban. Yan ang mga lahi ng sungayan. Ito po ang aking pamilya na hindi ninyo malilimutan dahil kami lahat ay magaganda. Masigabong palakpakan! Kapatid, magkano binayad mo sa kanila, kapatid? Alam ko na. Hindi kayo binayaran. Natakot kayong lasunin, ano? Kasi nagluto Di ba? Kaya marami siyang fun. Why? Joke lang po. Okay. So, naroon na po tayo sa aming bunsong magkakapatid. Siguro po magugulat kayo pag sinabi ko yung tunay niyang pangalan, di ba? Kasi isang letter lang po ang pagkakaiba ng pangalan namin ng aming bunsong kapatid. Okay? So, ang aming nag-iisang gwapo. Kasi po, kami ay tatlo lamang pong magkakapatid ang kapatid naming lalaki. Sa aming 10, 7 kaming babae, 3 lalaki. Yung 2, kinuha na ng Panginoon, si Kuya Dado at saka si Lito. So, siya na yung pinakagwapo. Kasi nag-iisa na
Wala nang lalaban. Okay. Tawagin ko po ang aming bunsong kapatid, si Rizalino de la Rosa Bato sa Pico. Magandang gabi. Ako si Rizalino Sapigo, ang pinakabunsong anak at nag-iisang tunay na sungayan. Ako pala ay nakapag-asawa na si Robelin Sapigo. Pasensya na po kayo sa kasalukuyan na hindi ko po siya kasama kasi po siya ay nagtatrabaho sa abroad. Ngayon din po yung aking anak na dalawa. Sa kasalukuyan nagbabiyahe po sila. Ngayon papunta rito, hindi na siguro makakaabot. At ang anak ko naman po isa, kasama ko, ito po. Ang pinakabunso ko at pinakagwapo. Magandang gabi sa ating lahat. Banggol siya na. Pakilala mo muna sa ating Ayan. Nagsimula siya sa bunso. Sige. Ako po si Rich Jan Sapico. May Rich na naman. Ang palayo ko po ay RJ and madalas po Jing ang tawag dahil si mama po ang nagpangalan sa akin ng Jing at RJ po si Papa. Yun lang po. Palakpak naman dyan! Ipapakilala ko rin po pala yung anak kong pangalawa. Yun po yung nag-iisa kong babae na... Yan muna. Yan po yung pangalawa ko pong anak na nag-iisang babae na nasa biyahe po lang ngayon sa kasalukuyan. Gusto po nila nang makarating, hahabol po sila. Kaya lang, medyo kinapos ng oras. Ayan po ay nag-aaral sa kasalukuyan ng nursing student na magiging sa sunod na pasukan ay third year college na. Yung po namang panganay kong anak, siguro kilala nyo naman yan, na si Rimark Acosta Sapigo. May palayaw na Imak Iko. Siya po ay sa kasalukuyan ay nakagraduate na, may trabaho na rin po at isa po siyang civil engineer na wala pang license. Darating na rin. Maraming salamat po at ako po'y buong puso na papasalamat at lahat ay nakarating dito. Alam ko na, kaya pala kayo maraming cheerer, ano? Sisig pala, ha? Sisig lang pala katapat niyo, ha? Ang cute nyo naman. Wala pa. Request pa lang. Buti na lang, walang niluto. Dinuguan, aus na. Okay. So, nakilala na nating lahat. Ayan po yung recap. Yung picture naming magkakapatid. Nakakita si Jonathan na. Ayan. Yan po yung magkakapatid. Yan po ay picture noong nagkaroon ng event sa bahay nila Ate Linda. Year 2019. So makikita po ninyo yung magkakapatid na sungayan. So ma-identify niyo po kasi nandito naman kaming lahat. Ito naman yung picture ng nakaraang reunion. Wala si Lord. Dahil nasa abroad pa siya that time. So yan yung reunion natin dito last year. Year 2023. Okay? So makikita natin sa slides kung ano pa yung ibang mga pictures. So wala na. Yun yung pinakahuli sa mga slides. So mayroon pa kayong gustong alamin sa ating family history na kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Meron pa kayong tanong tungkol sa ating pinagmulang lahi?
Okay, ito yung trivia na narinig ko sa tatay ko noong nabubuhay pa. Yung kanyang tatay daw, di umano, may kwento rin sa kanya, na meron raw kaming mga kamag-anak, meron tayong mga kamag-anak na sabi ko na fake. Pero, yung kamag-anak natin yun na fake, hindi nila alam na sila ay fake. Gusto nyo malaman yung kwento, no? Get the chocolate and the butterfly ba? Okay, ganito yun. Sisig pa rin? Sisig pa rin? Sisig o trivia? Okay, trivia. Silya sisig. Dalawa raw o, trivia, sisig. Okay. So, ganito yung kwento ni tatay nung nabubuhay pa tungkol doon sa mga fake na sapi ko. Di umano, yun daw ating ninuno. Nakatira yon sa Karamuran, Catanduanes. Yun ang pinagmula ng lahing sapi ko. Then, nung panahon daw ng Hapon, nung World War II, merong isang pamilya na nagmula dito sa Calabanga sa Camarines Sur. Tama? Camarines Sur, ate? Camarines Sur, sa Calabanga. Yung pamilya na yon, tinutugi sila ng mga Hapon. Hindi ko alam kung anong reason bakit sila hinahanap ng mga Hapones. Ang ginawa nila, para mabuhay yung pamilya nila, nag-migrate sila. So from Calabanga, Camarines Sur, lumipat sila ng Karamuran, Catanduanes. And then, yung pamilya na yon na wanted ng mga Japanese, nakiusap sa ancestors natin na kung pwede, i-adapt nila yung apelyedong sapi ko. Pero hindi sila original na sapi ko, ha? Ngayon, yung ating ancestors, pumayag. Nagamitin nila yung yung apelyedong sapi ko. That's why, sila ay fake. Pinahiram lang sila o binigyan lang sila ng authority na gamitin yung apelyedong sapi ko. Pero hindi sila tunay na sapi ko. Para lang ma-evade nila yung paghahunt sa kanila ng mga Japanese, nagpalit sila ng family name. So, meron kaming ilang nakilala na mga peking sapi ko, pero hindi nila alam. Kinikilala talaga nila kami na kamag-anak. Ewan ko kung buhay pa si Manny Marciana, ate. Dati nakatira siya sa Little Baguio. Kilala mo yung si Manny Marciana, yung lumpo? Oo. Yun. Isa yun sa nakilala namin na kamag-anak daw namin, pero ang sabi ni tatay, sila yung mula sa pamilyang fake na sapi ko. Sa Catanduanes, marami pa rin daw nag-exist na mga fake. Pero, iilan na lang sa aming mga kamag-anak doon sa Catanduanes ang nakakakilala doon sa mga fake. Kasi nga, pag nakipagkamag-anak sila sa amin, totoo, hindi nila alam kasi na fake sila. Tapos, yung iba naman naming pinsan na hindi alam yung trivia na yan, talagang inaccept sila as totoong blood relative. So, yun lang yung maisishare ko sa inyong trivia. Pero kahit kami nga, wala kaming idea kung sino yung mga fake. Kasi hindi naman kami lumaki sa Bicol. Si Ate Linda doon pinanganak. Si Pedado, silang tatlo, doon sila pinanganak sa Catanduanes. Kasi, si Ate Diday pa pala. Silang lahat ipinanganak yan sa Karamuran, Catanduanes. Ako lang ang nag-iisang Bulacania. Sa San Miguel, Bulacan ako pinanganak. San Ildefonso pala. San Ildefonso, Bulacan. Tapos dito na ako lumaki sa Quezon Province. So, yun yung istorya ng pamilyang sapi ko. Kung may tanong pa kayo, kung alam ko, sasagutin ko. Ano pa yung tanong niyo tungkol sa ating pinagmulang lahi? Okay, may idadagdag daw po si Ate Linda. Yung fake na sabi ko, mga taga Mabini, barangay Mabini, sakop ng Karamuran. Hindi sila sa Mabini. Doon.
atin yan, doon sila nga, inaano na, bagaan, ang karamuran. Sa kanya, at hanggang sa kahuli-hulihang mga kaapo-apuhan lahi nila, sabi ko sila. At dagdag ko pa, noong 2013 na ako'y umuwi doon sa Dariao, sa Karamuran, Catanduanes, may pinsan tayo doon na retired ng teacher. Tunay natin yung kamag-anak, anak ni Papay. Juan. Si Larry, sabi ko, kung makararating kayo ng Dariao o kaya Karamuran, ang mga sapi ko doon, pure yan, kamag-anak natin. Mga anak yan ang kapatid ng Lolo Castor ninyo. Kaya kung may pagkakataon ko, si Jomar gustong pumunta roon. Sabi niya, sasamahan ko daw. Okay, kahit anong oras, sasamahan kita para makilala niya. Ngayon, may yung pinsan natin na Larry, dahil sa pag-aaral niya, hindi nakapag-asawa ng maaga. Ngayon, nagkagusto siya mas matanda sa kanya. Pero teacher din. Mas mataas sa principal ata. Pagkakaintindi ko. Ngayon, nag-ampon sila. Ang inampon nila, yung fake na sabi ko, sa Mabini. Tapos, yung inampon nila, ang napangasawa, sabi ko din. Para yung sabi ko, yun ang pagkakaintindi ko. Yung isang sabi ko, fake yun. Pero, alam niya na ipinaalam na nila na sila ay hindi naman talaga tunay na sabi ko. Hindi sinabi nila na kaya lang sila naging sabi ko para lang sila ay maligtas yung kanilang nunuan din doon sa nuno natin. Ninuno natin na hindi sila mapatay at hinahabol sila. Hindi lang nabanggit kung anong dahilan bakit hinahabol. Parang kasi may mataas na tungkulin. Parang ganun. Eh ngayon, kalululuhan natin, para may tungkulin din doon sa lugar na yon. Kumbaga, ginagalang, kaya hindi sila napatay. Dahil inadap nila, kamag-anak ko yan, pinsang ko yan. Ganun ang nangyari. Kaya yung fake na yan, totoo yan. Pero pag makarating kayo ng Dariao, Karamuran, Mabini, sakop lahat yun ng bayan ng Karamuran, basta sabihin yung apo kayo ni Castor, ang kapatid ay Gabino, Martin, Juan, Lourdes, sino pa? Martin, kapatid lahat yan ni Lolo Castor. Pag yan, kilalanin ninyo dahil hindi yan peke. Mga anak nila yung makikilala ninyo. Sa Karamuran, madami. Sa mismong simbahan ng Karamuran, hanapin ninyo yung Domingo, sabi ko, at kilala, may tungkulin doon. Tunay nating pinsan yan. Kamag-anak yan. Angkil ninyo yan. Malay nyo, pagdating ng panahon, makakarating kayo doon, makikilala ninyo mga kamag-anak natin. At makakapagtanong din kayo doon kung meron din silang alam. Pero kasi pinakapanganay din patay na eh. Yung amador sapi ko ay yun ang ninong ni Auntie Salim. Kung tutuusin, yun ang pinakapanganay kasi anak yun ng Gabino. Pangalawa sa sapi kong anak nung Gregorio. Nandun, marami yun. Doon sa baybay, sa Karamuran, nandun nakatira. Maraming sapi ko doon. Yung isa nasa Ikanbato. Yung isa nasa Bahod. Mga anak yan ng anak ng Martin, anak ng Juan, kapatid yan ni Lolo Castor. Pag nagawi kayo ron at hanapin nyo, magpakilala lang kayo. Hindi sila mahirap kausap kahit sila may kaya sa buhay. Yun lang. Salamat. Okay. So, yun yung karagdagang informasyon. Meron pa pala akong tanong sa inyo. Sino sa inyo nakakaalam ang dahilan kung bakit yung pamilyang sabi ko tinawag na sungayan? Ako po. Sige. Chismosan, makitik. Wala. Hello, ako nga po pala yung represent ng family ng Python. So, pagkakaalam ko lang po ng pagkabata ko is, kaya po tayo tinawag na sungayan dahil nung si Lolo po nung nasa bundok po siya, lagi po siya nasa bundok ng mga panahon niya. Tapos may nakita po siya isang pusa na malaki. Tapos, sinungayan niya po yun. Tapos, yung pinutol niya po yung sungay. Tapos, mula nun, kaya po tayo tinawag. Sinong may ibang sagot?
Okay po. Ako ulit. Sa pagkakaalam ko lang po, kaya tinawag na sungayan o bansag na sungayan ang mga sapiko dahil si Lolo Castor ay isang mangangaso at ang mahilig niyang hulihin, ay siya sa mahilig niyang hulihin ay usa. Maraming salamat. Salamat. Mali din. Sinong mayroon pang ibang sagot? Una-una po, tama yung sinabi ni Kuya na isang mga si Lolo. Pero, nung nandun siya sa bundok, may mga halaman dun si Lolo. So, ano nangyari? Si Lolo, yung mga halaman niya, mga pananim niya is nasisira. So, ang ginawa ni Lolo is, gumawa siya ng bitag para mahuli niya kung ano yung sumisira at kumakain ng mga pananim ni Lolo. So, ano nangyari? Umuwi si Lolo galing sa bundok. Malakas ng ulan doon. Kwento to ni Mama, ewan kung tama po ha. Si Mama ang may dito. One time, gabi noon, nakauwi na si Lolo. Then, yung mga aso ni Lolo, kaya nilang makauwi ng bahay tungo sa bundok ni Lolo sa mga pananim niya. So, ang nangyari, umuwi yung mga aso ni Lolo. Ang maingay daw, tahol-tahol, ganyan-ganyan. So, si Lolo nagising. Ang ginawa ni Lolo, sinundan niya yung mga alaga niyang aso. So, yung sinundan niya, pumunta sa bundok. Pagpunta sa bundok, ang una niya nakita is, yung, tawag dun? Yung, hindi agad usa eh. Pumunta siya dun sa, tawag dun? Dun sa kamotehan. Tapos tinignan niya yung ginawa niyang panghuli. Yung kitag. Tapos nang yun, nakita niya is, yung usa nga. Yun yung usa. So, syempre, kahit sino naman, magkataka, sa Pilipinas, merong usa. So, meron naman, siguro sa Manila too, pero sa bundok natin, hindi naman siguro usually makikita yon. So, ano nangyari? Kinuha ni Lolo. Binaba niya ng bundok. Pagbaba niya ng bundok, nagulat yung mga tao dito sa Tigduan. Dito sa Quezon. Ewan ko kung saan part yun. Alam ko dito sa Tigduan. Din yun, nagulat sila, bakit sungayin, ganyan. Kasi yun, makinarni ba yun, ma? Oo, kinarni yun, then binenta yun. Alam, binagbebenta yun lang, pero alam. Sino pa? Ibig sabihin, mali na. Mali. Sino mayroon pang ibang Siguro kahit sa mga kapatid ko, yung iba walang ideya yung tunay na talagang kulan. Hindi kayo alam. Okay, marireveal na. Okay. So, ito yung buong kwento ni Tatay tungkol sa pinagmulan kung bakit tinawag ang pamilyang sapi ko na sungayan. Bakit Yung ating ano tawag daw? Si Lolong Goryo, yung tatay ni Lolo Castor nyo. Meron siyang kapatid na ang pangalan ay Andres Sapico. Siya yung nakatira sa Mabini, Catanduanes. Yun daw matandang yon, pag nagagalit sa mga anak niya, sa mga apo niya, dahil sobrang mababait, sa halip na magmura siya, ang sinasabi niya, "Nasaan na ba kayo? Mga sungayan ka mo!" See? So mula doon sa ekspresyon ng matanda na sungayan, yung mga kababayan niya doon sa Mabini na nag-migrate dito sa Tignuan, nung nakita si tatay at nalaman na apelyedong Sapico, tinawag siyang sungayan. Nadagdagan. Noong si tatay ay nagkakaingin na nakuhuli ng baboy ramo at usa sa pamamagitan ng bitag, lalong na-confirm yung kanyang bansag na nagmula sa kanyang ancestor na sungayan. Yun yung totoong kwento ni tatay kung bakit ang pamilya ng Sapico ay tinawag na sungayan. Expression yun nung kanyang great-grandfather. Doon yung nagsimula. Hindi yan bali na na lang, parang natutunan na lang nung nanguhuli na siya dito ng mga usa.
Kasi doon daw sa Mabini, ayon kay tatay, lahat daw ng tao doon may bansag. Di ba? Yung mga kung ano-anong kalokohan lang, eh yung ang Bully, pinaka-bully yun. pangbubuli, yung ang kanyang lolo na yon, ganun ang salita. Sa halip na magmura siya, pinapagalitan niya yung mga apo niya, yung mga anak niya, tawag niya, mga sungayang kamo. Kaya, si tatay, naman na yung sungayan. Kaya wala kayong dapat ikagano. Alam niyo ba nung elementary kami, nakipagpapayan kami? Dahil sa sungayan. O, diba? Sino sa inyo naka-experience niyan dito sa Tignuan? Pag binubuli tayo. Ako, nung bata pa ako. Diba? Pag sinabing sungayan, alam na, sabi ko yan. Oh, apo kami sungayan. Oh. Hindi ako naimik. Sabi niya, mas malala eh. Sinungayan ka na. Kanino ka pa? So, yun yung mga dagdag na information. Bakit ko sinasabi yan ngayon sa inyo? O bakit nire-relay ko sa inyo yung information na yan? Nakapatid sa atin yan. Wala akong dapat ikahiya dahil isa lang ang pwede nating ipagmalaki. Pag naghanap to, Ang pamilyang sabi ko, hindi man tayo mayaman. Pero pumunta ka kung saang munisipyo ang may sakop ng tinitirahan ng sapi ko. Wala yang file ng kaso. Malinis ang ating pagkatao. Yun lang ang pwedeng ipagmalaki ng mga pamilyang sakop. Marangal tayo, law-abiding citizen, and at the same time, tayo yung taong alam kung ano ang ating karapatan. Kaya sinasabi nila, huwag kayong magkakamali sa pamilyang sabi ko niyan. Susungayin kayo niyan kahit saan kayo makarating. Ano ba yung sagot sa inyo? Sungayan, mag-Rizal, mag-Laguna, mag-Maynila, mag-Iyupe. Lumalaban ang sungayan. So much for that. Kung wala na tayong tanong, tawagin ko na yung ating closing remarks. Sino kaya ang tatawagin kung magko-closing remarks ngayon? Walang iba. Walang iba, kundi ang ating pinakapanganay na kapatid, si Alvin. Masaya at tayo nagkaibon-ibon kahit kulang, wala yung ibang mga pinsan, unawain na lang natin at sila yung kanya-kanya rin kadahilanan na importante naman. Respeto natin yung kanilang mga dahilan. Masaya ako, marami tayo, alam niyo ba, na pinaliliit ninyo ang makuran ni Sapanta. Sa susunod na taon, kung luluobin ng Panginoon, madadagdagan tayo, mga anak si Buba, mga anak si Jaling, at makarating pa lahat, lalo na yung mga apo ko, nasungayan din. Mga anak ko, maipon dito. Maliit na ito, wala na tayong ikipudan. Kaya ako'y natutuwa, sobra-sobra. Talagang ipinagkaloob ng Panginoon, yung magandang panahon. Pinaulan niya kaninang umaga, pero ngayon, maganda na. Salamat sa Diyos. At talaga namang tayo biniyayaan niya ng masaganang pagkain. Marami tayong makakain at hindi tayo nagutom. Nagutom ba kayo? Hindi naman. Hindi. Ay, sorry. Ako'y natutuwa, naririto kayo. May isang katanungan lamang ako na gusto kong sagutin ninyo ng bukal sa puso at isip ninyo. 500! Agree ba kayo sa itatanong ko, sasagutin ninyo ng totoo? Yung totoo. Yes! Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba? Lahat kayo ha? Mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga lahat, pati itong mga bagong membro ng sungayan natin. Bagong anib. Bagong kalahi. Oo. Ang tanong ko ay ito. Kayo ba ay pumapayag pa na ang ating reunion ay ituloy taon-taon? Opo! Siya nga po! Yes! Yes! Malalim na opo! Mga kapatid ko, ang mga pamangkin ko, okay. Mga kapatid ko, tinatanong ko kayo, kailangan kong sagot ninyo. Kayo ba
natutuwa pa, nasisiyahan pa na tayo magkita-kita at itutuloy pa natin ang reunion taon-taon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sagot. Opo. Siya nga po. Opo, amen. Siya na tuloy dito. Kung ganon, natutuwa ako sa sagot ninyo dahil tayo ay tuloy-tuloy ang lulobin ng Panginoon. Marami tayong dapat na pag-usapan tungkol sa proyekto, pero kami lang muna siguro ang mga matatanda. Tanda talaga? Hindi ako kasali. Sige, ako lang ang matanda. Yes! Kami lang magkakapatid ang mag-uusap tungkol sa mga project natin. Bakit meron tayong meron tayong ginagawang reunion at meron tayong nag-aambagan tayo buwan-buwan, taon-taon na ang ginawa ko kasi sa project natin dahil wala naman sasagot sa ating mga kapatid, sa aking mga kapatid o sa inyo man mga pamangkin ko na yung ating proyekto, ito na sasabihin ko sa inyo, yung ating mga magulang kasi nasa public cemetery lang. Ngayon, ginagamit itong cemetery ng Rian na marami na silang mga dinidimolis. Pero kahit na tayo nagbabayad, pinag-usapan namin magkakapatid na ilipat ang mga buto ng ating mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay na Rian sa Infanta. Bumili tayo ng lote doon sa Our Lady of Peace. Ngayon, ang pag-uukay niya na pagpapalipat, yun ang ating, kasi bayad na yung lote. Yung pagpapahukay, paglilipat, yun yung pinaglalaanan natin. Bakit meron kami ambagan? Buwan-buwan natin po 500 pesos. Tapos, yung ating konting salo-salo, doon natin kinukuha sa pondo. Dahil wala naman tayong ibang pagkukunan, kundi kami magtutulong-tulong. Kaya ipinaalam ko sa inyo kung ano yung project na yun. Ngayon, lulobin ng Panginoon, nakalipas ang 4 na taon na reunion na darating, ay pwede nang ilipat sila. Meron na tayong pondo. Hindi na natin kukunin. Siguro, ang pag-uusapan naman natin, kung ano, kami magkakapatid kung ano naman, ibang project na pagkikinabangan ng ating pamilya. Na hindi lang iisa ang gagastos, kundi tulong-tulong pa rin. At darating ang panahon na kayo na ang mangunguna rin sa ating mga reunion at kami ay magiging advisor nila. Patulong ninyo, hindi naman kami magpapabaya. Dahil gusto namin magkakapatid na dumating man yung panahon na kami mawala na dito, tuloy pa rin kayo dahil magsasalin-salin ng lahi, isinusapi ko na rin pa rin. Dahil yung mga anak ng mga lalaki ng sapi ko pa rin yun. Diba? Yun yung aming napag-usapan. Pero yung project pag ilipat sila, wala pa kami ideya kung ano yun. Pero maraming nakagamit. Yun lang. Kaya natutuwa ako at gusto ninyong ituloy, tuloy tayo next year. Okay ba? Okay. Serious. At ngayon, sa susunod na taon, hindi ko pa alam saan ang binyo natin. Pag wala pa rin mahanap na binyo na walang bayad, dito ulit tayo. Ngayon, ako naman ipinakikiusap na inaatasan ko si Anthony na siyang mag-aasikaso tungkol sa baboy na kakatayin para wala tayong maging problema. Okay ba sa inyo? Payag ba kayo? Payag. Sisig. Pero nagsasuggest sa kapatid ko. Tanong ko sa inyo, gusto niyo ba? Kasi ang gusto niya, pag dumating, ito, ganito, yung masaya, walang ginagawa, nagkukwentuhan. Papakitir daw tayo. Ang tanong ko, kaya ba natin? Magkano po kaya approximated? Yun yung medyo question. Kasi depende yan sa depende yan sa dami ng ihanda. Depende yan sa menu na ipapaprepare ninyo. At saka sa dami na makakainin. Doon yan nakabase. So kung ang order ninyo pagkain, halimbawa, Ang pinakamura ngayon ay 250. apat na klaseng ulam. Halimbawa. So isasama na yung kanin doon. Siyempre meron pa yung pagmatamis. Ganon. So, sa amin, dito sa Taguig, yung catering doon na kinukuha madalas sa opisina,
yung 50 kataong kakain, ang narinig ko, 50,000. Kaya yan. Mind you ha, Ano ba yung catering na yun, isang session lang. Tanghalian lang yun. tayo di kakayaan. Ay, iba nga po lagnat eh. So kung almusal, tanghalian, hapunan, 150,000 na tumatakinteng. Kaya, yun lang yun. Lalagnat eh. Ay, ase, tayo magsisig na lang. Sisig! 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 Hey, Jacqueline pa rin. Chef pa rin! Ang ganun ang gagawin natin, wala tayong magiging proyekto. Sa pagkain lang, kulang pa. O, diba? Diba mas masaya kung ganyan, ginagawa ninyo, may dala kayong saging, may dala kayong gugulayin, meron tayong isda, nadala ninyo, na hindi kasali doon sa ating ambagan, na paghaharap-harap ng salo-salo tayo. Diba din ang medyo hirap, yung ating sisi. Basta walang masisisi. Nandito naman kami para umalalay sa kanya. Hindi naman siya nag-iisa. Diba, Nino? Bali hirap na sisi. Malakas. Ay, tuloy pa rin. Ganito, tulong-tulong na lang ulit tayo. Kasi hindi pa natin kaya, ano? So, pagka ganun mangyayari, wala tayong proyektong mangyayari. Kasi naisip ko ganito. Kung sakali matapos na yung project natin na yun, at meron tayong ipon, diba may mga nagpapa-college at wala pang-enroll, pwedeng pahiramin. Walang tubo doon sa pondo natin. Halimbawa, isa yan. Pangalawa, may mag-a-abroad. Walang pang-placement o panglakad ng mga requirements. Hihiram sa pera natin, pero may takdang panahon na babayaran ninyo. At hindi pwede yung sasabihin mo na, oo, babayaran kita sa ganitong buwan. Tapos, wala na. Hindi, ito pa rin. Kasi kung mayroong mga ilangan na mag-a-abroad din, meron pa rin tayong huhugutin. O, sige, gamitin mo. Diba? Tama ba yung aking panukalan? Yes! Maganda ba yun? Mag-emergency na talagang So magtayo ng business, pwede humiram ng Wala, meron ng puhunan. Hindi natin patutubuan. Kung patubuan na lang ito, na maliit lang, na hindi makapabigat. Yun yung gusto namin. Kaya, dapat talaga tuloy-tuloy lang tayo. Kasi darating ang araw, yung 500 pesos, parang 100 pesos na lang. Walang tigil ang pagtaas ng mga bibili. Pero kung tayo tulong-tulong, may dala kayong gugulayin, may dala kayong isda, may dala kung ano. Konti na lang ang ating bibilihin. Meron tayong naisusubi kahit konti, di ba? Apo. Yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Salamat ng marami sa inyo. Sa pagtugon ninyo, tulong-tulong, ha? Tulong-tulong. Salamat. God bless sa inyo. At isa-ati sa inyo. okay, salamat ate. So, pasensya na kayo. Wala akong pondo para sa Bible quiz natin. Siguro next year, kung loloobin ng Panginoon, kasi marami akong binayaran dahil sa aking mga kolehiyo, ng mga estudyante, yung aking mga junakis na nagka-college. So, yung pondo o yung pang-prize natin para sa Bible quiz, hindi ako nakapag-set aside for this year. Pero loobin ng Panginoon, sisikapin ko by next year, ituloy natin yung Bible quiz. Babasa na ako ng Bible. At the same time, yung mga palaro natin, wala rin tayong prepare kasi wala rin tayong pang-premium. Siguro, manalangin tayo na pagpalain tayo ng Panginoon pare-pareho para yung ating Bible quiz at saka yung ating mga games matuloy next year. So, ini-invite ko kung sino yung pinagpala ng Panginoon. Baka gusto niyong mag-share para sa ating palaro next year. Kasi ang aking pag-iipunan, yung para sa Bible quiz. The prize. So, yung mga pinagpala natin ng Panginoon, pwede kayong magbigay ng pang-prize natin sa susunod na taon para sa ating parlor games. Para masaya. Mag-advance ka ng magbigay? O, akin na. Tatanggapin ko na ngayon. Premium sa akin kasi yan. Ayusin mo. Dapat malinaw. Malinaw.
Mag-a-advance ka bang magbibigay ng tulong? Advance Pang premyo? Advance mangungutang daw. So, yun lang po yung ating naka-line up na program. Maliban kung may tanong pa. Ang mayor. Pasensya na kayo kasi tapos tayo sa budget talaga ngayon. Diba na ang ating baboy na ngayon na pinagharap-harapan ay yan ay pinagkasya ko lang talaga sa totoo lang kasi kung tutuusin, kulang talaga yan sa atin, sa dami natin. So, nasagot na ba? Isa, nasagot na ba? Okay. So, kung gusto natin na may sisig tayo next year, kailangan may dagdag yung ating pondo para medyo malaking baboy yung ating bibilhin. Ay, kutik. Gusto nyo yung bari? Sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob sa buhay namin ito, sa pagkakataong ito na kami tinipon mo sa lugar ito. At patuloy din po kami nagpapasalamat sa kagalakan at kapayapaan kung saan ay siniselebrate namin ang pagkakaisa at pagsama-sama bilang isang pamilya. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak sa lugar ito. At hayaan mo po na patuloy na ikaw ang aming mapadakilaan, ikaw ang aming kilalanin bilang Diyos sa buhay po namin ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin hanggang sa kami makauwi, sa aming mga tahanan, hanggang sa aming mga pag-celebrate, O Lord, ng pagkakataon po ito, ng reunion po namin ito. Hayaan mo po na ang bawat gagawin namin ito ay mayroong kagalakan sa puso na sa iyo po ang kadakilaan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay? Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikigulo. Loobin ng Panginoon sa susunod na taon. Meron ng bagong MC at mayroong sisig at sitsarong. God bless us all! Pwede na kumain. Kumain na Kain muna tayo, bago tayo magkasayahan ulit. Kain. Kain muna. Kumain muna. Kumpleto naman, nakaluto naman ang pangkain niya. Kumain muna tayo. Bago tayo balik ulit sa akong kakantahan.